Ayan, gumika na tayo dito guys sa ano. Pero natin muna. Sa lakas ng hangin, ayan. Ano lang ako, bababa lang. Sila eh. Tinatawagan natin. Sila na isa mula sa amihan kasi na nagpuprotesta sa harapan ng Senado. Malinaw sa atin kung ano ang gusto natin. Ang gusto natin ay tunay na kaunlaran. Pero ang sinasabi ng gobyerno, pinapaunlad na daw nila tayo. Maunlad na daw ang Pilipinas. Ano ang maunlad? Ang mga kalsada, ang mga tulay, ang mga iba't ibang infrastruktura na kung saan ay sinasagasaan ang aming mga kabahayan, ang aming mga kalupaan na sinasaka at ang mga karagatan at katubigan na kung saan ay pinakikinabangan ng mga mamamayan doon sa kanayunan. Anong pag-unlad ang ginugusto nila? Pag-unlad ng iilan, pag-unlad ng mga dayuhan sa mga negosyo nila dito sa ating bayan. Habang tayo ay nananatiling alipin at nagsisilbi doon sa mga may-ari ng mga infrastruktura na ipinapatayo dito. At gayon din ay nawawalan tayo ng kabuhayan at paninirahan. Napakaraming proyektong pangkaunlaran na sinasabi nila sa buong Pilipinas. Madagat man yan, makabundukan at maging sa kapatagan. Pero nasaan ang papel? Nasaan ang pag-unlad ng mga magsasaka sa ating bayan? Kung tutuusin ay kayang-kaya ng naming mga magsasaka na tugunan ang pangangailangan ng pagkain ng ating bansa kung may political will ang gobyerno na tulungan at paunlarin ang kanayunan. Kitang-kita natin kung paano ang ginagawa nila sa halip na alisin ang mga batas na sumasagda sa pag-unlad ng kanayunan ay bagkos inilulublog nila ito sa mga batas na kung saan ay pabor sa mga negosyante at dayuhan. Nandiyan ang Republic Act 11203 o Rice Tarification Law. Pero sa amin, ito ay Rice Liberalization Law. Malinaw na tayo ay rice producing country. Kayang-kaya natin ito. Pero bakit tayo ay kailangan maging number one imported ng bigas dito sa ating dito sa Pilipinas o sa buong mundo? Nakakainis. At kami sa kanayunan, kahit na tuloy-tuloy ang aming pagsisikap, ang aming paglaban, ang aming mga ginagawang pagpapaunlad sa kanayunan ay pilit na sinisira ng mga militar doon sa kanayunan. Ito ay sa utos na rin ng mga nag-aaring uri na nakikinabang sa negosyo doon sa kanayunan. Kaya tuloy-tuloy lang din ang aming paglaban.
naniniwala kami. Ang laban ng mga magsasaka ay laban nating lahat. Magkaugnay. Ang laban ng mga magsasaka, kaugnay ng lupa at pagkain. Sapagkat tayong lahat ay kumakain. At kung susuportahan ninyo ang laban ng mga magsasaka, tayo ay uunlad. Tayo ay magtatagumpay. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating laban. Huwag tayong manahimik. Huwag tayong magbulag-bulagan at magbingi-bingian. Patuloy tayong mag-organisa, magpalawak, at magpalakas ng hanay. Kung ngayon man ay may paghina, may paglakas din na hinaharap sapagkat hindi ito ang mamamayan kapag nagugutom na at nasa sandig na sa hirap ang mga mamamayan. Tayo ay mga palaban. Ang Pilipino ay ipinatunayan na ng kasaysayan ng mga tunay, ng mga bayani at matatapang na anak ng bayan. Tuloy ang laban. Tuloy-tuloy hanggang sa tagumpay. Maraming salamat. Makibaka! Huwag matakot! Mga kasama, ngayon tatawagin na natin ang ating huling tagapagsalita. Ang ating huling tagapagsalita ng mga pag-asa ng bayan. Pero ang pag-asa ng bayan, paano ang kanyang kinabukasan kung ito ay nanakawin ni Sara Duterte? Kung nanakawin ng isang sistema na patuloy na hinahayaan na ang mga korap ay hindi nananagot. Kaya ang kabataan ay patuloy na lalaban. Ang kabataan ay patuloy na pupunta sa lansangan. Kaya ngayon, tinatawagan natin si Vic Gomez mula sa Anak Bayan. Ang kabataan, mga kabayan, lumalaban! Ang kabataan, lumalaban! Mga kababayan, narito na naman po tayo sa barangkahan ng Senado. Kanina, narinig natin ang saloobin ng iba't ibang sektor. Ang mga narinig po natin ay kaparehong saloobin ng mga kabataan dahil kami pong mga kabataan ay nakapaloob din sa mga sektor na ito. Sa bawat pondong ninanakaw ni Sara Duterte sa sektor ng edukasyon, ang bawat salaping ninanakaw ng gobyernong ito sa mga manggagawa at magsasaka ay salaping ninanakaw sa mga kabataan. Ngunit mga kasama, alam niyo po, kaming mga kabataan hindi na nagugulat sa paulit-ulit na pagtataksil, sa paulit-ulit na kawalang integridad ng gobyernong ito. Bakit? Ang Senado pong ito na patuloy na nambabaliwala sa impeachment ni Sara Duterte ay ang parehong Senado na taon-taon pinagdaramutan ng sapat na pondo ang edukasyon ng kabataan. Sa datos mismo ng gobyerno, 100 milyong mahigit na mga kabataan ang hindi nakapag-aaral dahil ginagawang negosyo ng gobyernong ito ang aming edukasyon. Habang ang Korte Suprema na nagdesisyon na ang unconstitutional ang impeachment ni Sara Duterte, mga kababayan, iyan ang parehong korte na nagpahintulot na ilibing sa libingan ng mga bayani ang numero 1 magnanakaw na si Marcos Sr. Kaya hindi po nakapagtataka na kayang baliin ng Korte Suprema ang batas at ang konstitusyon para lamang pagtakpan ang malawakang korupsyon para lamang iabsuelto si Sara Duterte. Pero mga kababayan, batid po ng mga kabataan na wala tayong aasahan sa gobyernong ito. Kaya ngayong araw, Martes, matapos ang ilang araw ng kanselasyon ng mga klase, narito ang kabataan piniling lumiban sa mga paaralan upang sumama, upang singilin
ng kabataan sa lahat ng saray ng lipunan upang ipaglaban ang tunay na hustisya. Ngayon mga kababayan, huwag po natin kakalimutan, tayo po, ang ating sama-samang pagkilos ay higit na makapangyarihan, higit na mas malakas kaso kung sino mang politiko. Ayan po ay pinatunayan na ang mga nating tagumpay ng ating pag-asili, ang pamilya Marcos sa pangunguna ng sabataang mga bayan, sa pangunguna ng mga manggagawa. Iyan rin po ay pinatunayan ng kabataan ng mamamayan ng ating pag-asili, si Eric Estrada. Yan na pinagdadamot ang pagpapagod kay Sara Duterte. Hindi manginginig ang kabataan, hindi manginginig ang sambayanan. Nakaringin ang lansangan, ituring ang lansangan, hindi lamang bilang paaralan. Ituring natin ang lansangan bilang isang balawang, pinaka-makapangyarihan na hukuman, na hahatoy sa lahat ng korap, sa lahat ng mga abuso, dahil sa huli, aming mamamayan ang magbibigay ng tunay na katarungan. Kaya huwag magtataka ang gobyerno ito na ilang dekada man ang lumipas, patuloy ang mga kabataan. Maraming mga kabataan ang patuloy na lumilisan sa kalinsuran upang tumungo sa kanayunan, mag-organisa at magpakilos sa hanay ng manggagawa at